Okay, mga ka-technician. So, ngayon meron tayong i-repair dito. Ito po ay LG na 32 inches. So, ito naman ay merong indicator light pero walang display, no? So, check natin step by step kung ano yung naging problema. Kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo lang yung notification bell and para updated ka. Okay? So, tara. Samahan niyo ako. So, ayan mga katek na yung ating i-refer na LG 32 inches. So, try natin, check natin kung ano yung problema. Ayan, sinaksak ko siya. So, may standby siya, nagbi-blink. Ayun, so kumukurap yung ayun o. Ayan. So, kumukurap-kurap yung kanyang backlight. Kung mapapansin nyo. Ayan. Ayan o. So, nagpi-flicker siya gano'n. Diba? Ayun. Gumagano siya. So, maganda nito. Check natin. So, hindi ko pa pin-on yan ha. Nagpipiliker na siya ng gano'n. So, hindi pa natin pinipindot yung likod. So, try natin pindutin. So, lumalabas yung ayun o. Lumalabas siya, pero hindi nagtutuloy. Ayun. So, buksan natin para makita natin kung ano yung problema. Pass forward na natin. So, ayan yung model niya. 32LA613B. Okay. Okay. So, ayan na mga katek, no? So, nabuksan na natin. So, kung mapapansin nyo dito, ayan. So, may mga siya ng mga langgam. Ayan o. Pati loob ng indicator. Ayan, puro ng langgam. So, ayan. So, tayo pa lang ang nagbukas nito. Kasi, makikita mo dito sa kanyang mga tape ng ribbon. Ayan. Hindi pa natanggal. So, tayo pa lang makakapagbukas nito. Tayo pa lang yung nagbukas. At mapapansin nyo rito sa kanyang power supply. Ayan o. Medyo may corrosion ng mga langgam. So, ayun, dumikit na dun sa drive. Yan. So, possible na may problema yan dyan. Check natin. Bali, ito yung kanyang backlight. Okay. So, ito yung kanyang driver ng backlight. Then, ito yung kanyang supply. So, yan, makikita nyo na dyan. Madali lang siyang ma-check kasi nandyan na, nakalagay na yung mga indicate niya papunta dito sa ating motherboard or mainboard. So dito, meron siyang, ayan, ground 12 volts, 24 volts, yung para sa kanyang amplifier, 3.5, power on, and dry on. So yung dry on, yun yung drive on. So yun yung magda-drive para mag-on po yung kanyang backlight. So pupunta siya dito. Then pag nag-click tayo dito, babalik niya naman ngayon papunta ron yung signal. Pagdating dito, saka lang magbubukas ng kanyang backlight. Okay? So, check muna natin tong kanyang supply, ng power supply. Tapos, pag na-check na natin, try nating linisin to. Try nating linisin yung kanyang mga corrosion. Okay? Okay, so check natin yung kanyang mga voltage. Check voltage muna tayo. So dito kung mapapansin nyo, yun, nag-blink yung kanyang backlight, ayun o. So backlight yan. Okay. So kanina nag-blink yung yung indicator, yung sensor. Indicator, blink lang siya ng blink. Tapos yung dito sa backlight, sa display, yung flicker, kukurap, no? So check natin yung kung meron ba siyang voltahe. So naka-DC tayo.
Check natin yung supply ng backlight. So yun, meron siya. Kita ba? Para mas makita. So yun yung backlight. Positive. Meron siyang 128. So naglalaro. Check naman natin yung kanyang filter. Kung mayroong supply. So ito yung positive, ito yung negative. Ayun. So meron siyang 300 volts DC volts. 301 DC volts. Okay. Kung gawin natin, check naman natin itong ano na to, kung meron siya. So paano ba? Ilalapit natin para makita nyo. Check natin yung kanyang 12 volts kung meron. Ayun, so meron siyang 12 volts. Check natin yung kanyang 24 volts. 1, 2, 3, 4, 5. So pang 5 pin. 1, 2, 3, 4, 5. So ito. Ayun, so meron siyang supply na 24 volts. Check naman natin yung kanyang 3.3. So ito yung 3.3. Ayun. So may supply siya. 3.3. Okay. Bali hindi pa natin siya inoon pero may supply na siya. Bakit ganun? No? Hindi pa natin inoon yung ating dito sa sa switch button. May supply na siya. Check natin yung kanyang power. So yan, may 3.13. Yung kanyang drive. Ayun, so may 3.13 din. Yung kanyang drive yan sa drive. Ayan. Sa backlight yan. Okay. So, ngayon ang gawin natin, linisin muna natin to. Linisin natin yung kanyang yung kanyang board, mother, and itong sensor. So, linisin natin to. Kita nyo ba? So, ayan yung kanyang sensor, saka yung kanyang indicator ng standby. So, tingnan nyo naman na pinagbugaran na ng mga langgam. So ayan makikita nyo yan. Ayan, mga na langgam yan So ayun. So makikita nyo, grabe So anong mga langgam yan. Ayan So lilinisin natin. Tatanggal ko na lahat para malinis natin ng maayos. Okay. So inangat natin lahat yan at nilinis. So ito na siya. Yung tinanggal natin power supply. So kung mapapansin nyo rito sa bandang yung kanyang na to, ayan. So nagkaroon ng marking yan Ayan Try natin yan i-resolder lahat yan. So chinek ko yung kanyang mga resistor. Wala, okay naman. Chinek ko rin yung kanyang MOSFET, okay naman. Wala naman tanggalin natin itong diode, itong optocoupler na to. Ito, kung tumawid sa secondary. Igutin natin. Kasi napansin nyo kanina mga katek. Automatic siya. Kahit hindi natin siya pindutin dito sa kanyang power button. Nagana na yung kanyang backlight. Pag saksak pa lang natin, nag-on na siya. So nilinis natin. Tapos try natin resolder to lahat ditong part na to. Tapos testing natin. Tanggalin ko lang muna itong optocoupler na to para matest natin yung kanyang diode. Saka okay. Checking tayo. Optocoupler to Yan optocoupler yan. 817 pala, sorry. So ito yung kabila. Yan, so walang palo. Binaliktad mo. Ayun, papalo. Yung kabila. Okay. So okay. Balik natin.
Pagbalik nito, may hindi naman kayo malilito sa pagbalik ng octocoupler dahil mayroon po yung ano, ayan o. Ayan, may marking yan na bilog. So sa board meron din yan. Ayun. Ayan. So hindi kayo malilito dyan sa pagsalpak. Okay. So sundin nyo lang yan kung paano yung, kung saan yung nakabilog na yun, doon nyo lang din ilalagay. Ayun. Okay. Hinangan natin ito lahat para ano. Okay, so ito yung ating diode na tinanggal. Check natin. Tingnan nyo rin sa ating ano. Check natin to. So walang palo. Tad. Ayan. So wala. So tinaasan na natin yung range niyan. Naka 1K tayo. So ayan. Malalaman natin dyan kung may leak yan. So yun. Ayan. Okay. So yung ating ano, diode. So hindi siya shorted. Balik na natin. So yan, tulad ng sabi ko, yung may white na ano dito, so yun yung negative, din yung positive dito sa kabila, ha, para hindi kayo nalilito. So yun, isa-isa natin para makita natin yung problema step by step. Kita natin kung saan yung merong problema. So far wala pa naman tayo na-check na shorted. So good pa naman siya. So itong ginagawa natin, ni-resolder natin yung kanyang mga ano, mga paa para kita natin kung ano yung magiging kakalabasan. So, tingnan natin yung kaso. Okay, bago. Size natin ito, 28. Ilang hanggang nito, parang 200. Isa. Ito ay 10 loss, 1,500. Okay, so ito. So, lang natin. Okay mga katek, so ayan, binalik na natin yung kanyang power supply. So kinabit na din natin yung kanyang sensor. Try natin. Ngayon, chinek ko siya kanina. So ulitin na lang natin yung pag-check. Pero ito yung kanyang ginawa, ito yung ating ginawa. Ginamitan natin ng backlight tester para malaman natin kung may problema yung backlight. So ulitin ko muna ha, para alam niyo yung ano, yung nangyari. Bali ayan. So nakasalpak yung kanyang backlight. Nakasalpak yung kanyang board. Try natin. Di ba kanina pag sinalpak natin, nagana kagad yung backlight. So makikita nyo rito kung iilaw ulit. So nilinis na natin. So ayan. So natanggal yung corrosion niya. Hindi na umilaw yung backlight. Nakasaksak yan. Ngayon, kanina kasi nag-automatic on siya eh. So hindi na umilaw yung backlight niya dito. So ayan na siya. Ngayon, try nating i-on dito. Gagamit ako ng flashlight. So abangan na natin dito. So pasuyo nga muna. Pahawak ako ng flashlight. Dito, tutok mo lang dyan para makita ng ating mga katek yung logo ng LG. So nakasaksak yan, yun natin. Yun. So ayan oh. Oh, di ba? Oh. So ayan na siya. Di ba kanina kukurap-kurap yan? Dahil dito sa mga corrosion niya. Ayan. So ngayon, gumana na siya. Natanggal lang natin yung mga ano na langgam. Tapos, pinalitan natin yung
isang capacitor kasi medyo lobo na yung ilalim pero okay pa naman. So pinalitan pa rin natin para wala nang problema. So ayan siya. Yan. So yan, makikita nyo may display na siya. So ito yung kanyang remote. Tingnan natin yung loob. Puro corrosion na rin, no? Tingnan mo. Ayan, nag-leak na. Ayan, nag-leak na yung kanyang battery. So ibig sabihin matagal itong na-stock. So tip lang mga katekno. So sa ating mga gumagamit saka sa mga nanonood, huwag kayong, pag hindi nyo gagamitin yung remote o mga bagay na battery operated, tanggalin nyo yung battery. Kasi ang magiging problema niyan, yung kanyang mga terminal, kakalawangin yan. So palitan natin yung battery, testing natin yung remote. Okay mga katek, so tinitesting natin itong battery, itong niya, remote. Medyo mamarumi din, so bubuksan natin to para malinis, magamit din ng ating customer. Hindi din nagpa-function, no? Yung iba napipindot, pero yung iba ayaw. Ayan, kanina napipindot eh. So lagyan lang natin to ng bataw dito, video para makita natin yung screen, okay? Tapos iharap natin. Okay, so ganun lang siya mga katek, no? Ganun lang siya kasimpleng troubleshoot. So step by step, nagpi-flicker yung kanyang, nagbi-blink yung kanyang standby kanina. Tapos pag sinaksak natin, nag-automatic on siya yung kanyang backlight. Tapos nagbi-blink ng ganun yung kanyang screen. So nung tinignan natin dito sa kanyang power supply, syempre sa iba, ang unang tingin nun ay sira na ang backlight. So dapat check muna natin step by step. So check natin yung kanyang MOSFET, check natin yung kanyang optocoupler, capacitor, diode, no? So nag-check din tayo dito sa kanyang primary supply, tapos yung kanyang secondary. So check din natin yung kanyang backlight. So lahat, pati itong kanyang bridge diode, so check din natin yan. Tapos nilinis natin. So ang problema niya, ang naging problema niya, yun, yung napakasimple lang, no? So pinasukan siya ng mga maraming insekto, mga langgam. Tapos syempre pag nag-power on to, makukuryente yun, puputok-putok yan dyan. So yun yung naging dahilan. Kaya nagpalitin tayo nitong kanyang mga capacitor dahil nangahoy tayo dito sa ating board dahil medyo lumobo ng konti. So kailangan check nyo rin yung kanyang optocoupler para malaman nyo kung buo pa ba, kasi yan yung unang tinatamaan pagka walang supply yun dito sa secondary. So yung kanyang motherboard is okay, walang problema, buti na lang hindi nilanggam yung kanyang ito. So ganun lang mag-troubleshoot niyan, napaka basic lang, no? So ginamitan natin ng backlight tester yung kanyang backlight, nalaman natin na okay pa siya. Check din natin yung voltahe dito, so okay siya. Tapos sinang natin yung kanyang mga diode, capacitor para i-check isa-isa. So ngayon, ito, lilinisin ko lang to, babaklasin ko to kasi hindi nagpo-function yung pindutan dahil nga na-stuck, tapos yung battery na-stuck sa loob, nag-melt na yung kanyang battery, so nag-leak na. Linisan ko lang to, tapos to cover, babalik ko na yung cover nito, no, itong kanyang cover sa likod, back cover. So yun lang, tapos check natin yung harap kung ano yung display. Okay, so lagi ko paalala, no, bago natin ibalik yung cover, linisin na muna natin para happy si customer, di ba? Okay, so okay na ba lahat? Balik na natin tornilyo, mga screw, okay na natin yung kanyang back cover. Tapos testingin natin, mamaya pupunasan natin yun. Testingan natin. Yan. So yun yung tapos na. Okay.
Testing natin ng ano. Teka lang ha. So, ayan na siya mga katek. So, lagyan natin ng signal. Itong DVD natin. Ito ay Sony natin. Lagyan natin ng signal. Tingnan natin. Yun, oh. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng kanyang ano, picture. So, napakalinaw pa. No? So, ayan. Okay. Ayan. Yung nakasalang dito, pirated na yan. Na DB, na bala. So, tinesting lang natin. So, okay na. So, hindi mo akalain na yun lang ang problema niya. Yung mga langgam na yun. Dahil doon, nagka-problema. Yung kanyang, oh, tama-tama pa sa ano, Antman. Yung kanyang power supply, no? So, ayun. Kung hindi ka pa nakasubscribe, no, mga katik. So, click nyo lang yung notification bell dyan para updated kayo sa mga i-upload nating video. So, yun lang, stay safe. Shoutout ko nga pala si ano, si Consi John. Siya kasi yung nag ano sa atin na siya yung nag-recommend dun sa kanyang katrabaho. No, sa kanya yung ito yung sa katrabaho niya na TV na-recommend na tayo para gawin. So, shoutout sa iyo at doon kay Sir, salamat din sa tiwala. Shoutout din kay Consi sa pagtitiwala sa atin. No? So, yun na. Okay.